Pagkagising ko nga, chinat ko nga agad si Gerald na dalhin yung pintura nga dito kasi kapag lumipas na naman yung oras, hindi ko na naman maaalala. Meron kasing time na maaalala ko nga siya ngayon, then maya-maya nga malilimutan ko na. Inuwi din kasi ni Gerald din yung sobrang pintura na ginamit nga namin dito. So yun nga yung ihawan kasi namin, inilipat nga namin dito sa kabila. Ang ginawa nga ni Carlos, yung mga sobrang plywood nga yung ginamit nga niya. Then yung isang mahaba nga, hiningi ko nga kay Errol dun nga sa may-ari nga nitong inuupahan nga namin. Kailangan din kasi talaga siyang may harang para yung usok hindi papasok ng direkta nga dito sa loob ng kainan. So yun nga, ang pangit kasi talaga ng itsura niya kapag wala nga siyang pintura. Ako na nga muna yung nagpintura sa baba, then si Gerald na nga yung nagtapos. Pati nga dun sa harapan, pinapinturahan ko na rin nga sa kanya. Sabi nga niya sa akin, yung bandang dulo hindi niya na nga napinturahan kasi nga hindi niya naabot. Yun nga, hindi naman siya masyadong kita, kaya okay nga lang din yun. Yung isa nga sa mga customer namin na diabetic nga yung nanay nga niya. So yun, maganda kasi talaga yung basmati rice sa mga diabetic at saka nasasarapan din nga sila. Then yung customer nga namin na kumain nga last day ng beef biryani, kumain nga ulit sila ngayon at sinubukan nga nila yung inasal nga namin. Then tinanong ko nga sila kung pwede nga silang picturean, sabi nga niya oo. At biniro nga niya ako na may bakante pa nga dun sa lagayan ng mga picture, kaya dun daw namin ilalagay yung picture nga nila. So yun, dito nga sa mga kumakain nga sa amin, nagpapaalam muna ako kung pwede bang mag-picture or hindi. So yun, mostly naman talaga sa kanila ay gusto nga nila. At naikwento ko nga kay Geraldine yun. Sabi nga ni Geraldine, bumili nga ulit kami ng isa pang lalagyan ng mga picture para naman sa mga nagda-dine in. Sabi ko nga sa kanya, susunod nga gagawin nga namin yun. Yung isa din nga naming suki sa whole chicken biryani, nag-chat nga siya sa page na magpapaluto nga siya ng whole chicken at ipipick up na nga lang nga niya. Sa Alabang din nga lang din siya nakatira. Ilang beses na rin kasi siya bumili ng whole chicken nga dito na palagi nga siyang nag-aantay. Kaya nagsabi nga siya sa akin na mag-chat na nga lang nga din siya kapag kabibili nga siya. So yun nga, shout out sa'yo Rosalie Juliano. Thank you at lagi kang nandito. Yung asawa kasi niya talagang napakahilig nga sa biryani. Since nga nung nagtitinda nga kami sa Alabang at nasubukan nga nila yung biryani nga namin. So yun, lagi na nga silang bumibili. Then si Mea naman yung kapitbahay ko nga dito na may-ari nga ng massage spa. Nagpaluto nga siya sa akin ng chicken inasal para nga sa pagkain nga ng mga bata nga nilang kasama. Pang dinner na nga daw yun, habang nag-iihaw nga kami, kumain na rin kami ni Gerald ng hapunan din namin. Pagkaluto nga ng chicken, pinachop na rin nga niya sa akin kasi mga bata nga yung kakain. Hindi pa nga rin sila opening dito sa spa nga nila kasi marami pa nga nire-renovate nga sa loob. Nakakatuwa nga din kapag may tao nga dyan sa kabila kasi nga nakakarinig nga ako ng ingay nga ng tao, hindi yung puro busina na lang ng sasakyan din yung naririnig ko. So yun, sa labas marami namang tao, yun nga lang ang ibig ko sabihin kasi nga nasa taas nga kami. Iba rin kasi talaga yung vibes kapag meron kang kasama nga. Bago nga sila umuwi, nag-midnight snack na nga muna sila ng nachos at saka shawarma. So yung pinag-uusapan nga namin yung time nga namin ng pag-open at saka pag-sarado. Sabi ko nga sa kanya, baka sabayan ko na nga lang nga siya kung anong oras siya magsasarado. Pag nag-open na nga siya, itatry ko nga yun. Sabi kasi niya mga 1 AM to 2 AM daw nga siya magsasarado. So yun na guys, hanggang dito na lang po yung ating video for today. Maraming salamat po sa inyong panonood. Mag-iingat po kayo palagi. God bless and babush!